Ang isa sa tumatak na kaganapan noong World War I ay ang masalimuot na sinapit ng tinaguriang The Lost Battalion. Noong October 2, 1918 ay na-corner ng German soldiers ang 77th Division ng American Force na may bilang na 550 na sundalo. Natrap sila noon sa Argonne Forest na dito ay napalibutan sila ng mga German at dahil dito ay naputol ang kanilang supply at hindi na rin abot ng signal ng radyo ang lugar nila. Ilang araw nilang nadepensahan ng kanilang kinaroroonan subalit marami ang nasawi sa kanila kaya paliit na rin ang paliit ang pag-asa nilang makalabas doon ng buhay at dahil nga di sila makatawag sa radyo para humingi ng reinforcement o ipaalam ang koordinasyon nila ay isa na lang ang natitira nilang paraan ng komunikasyon. Yun ay sa pamamagitan ng carrier pigeon. Subalit kung gaano kapeligroso sa lupa ay ganun din sa himpapawid. Tinatayang may bilis na 50 miles per hour ang isang homing pigeon ngunit hindi rin ito naging sapat upang ilagan ng mga bala mula sa mga German machine gunners na natrain talaga para asentahin ng mga ganitong uri ng ibon na ginagamit sa gera. Dahil dito ay lahat ng ipinapadala nilang kalapate ay hindi nakaligtas. October 4 ay nagsimula ng bombahin ng mga Amerikano ang lokasyon nila nang hindi sinasadya sa pag-aakala ng mga German ang naroon. Hindi pa rin sila tumigil sa pagpapadala ng mensahe gamit ang kalapate. Ngunit lahat ng pinapakawalan nila ay isa-isa lang din napapatamaan hanggang isang kalapati na lang ang natira. At yun nga ay si Cher Ami. Ang misyon nito ay ipadala sa American Lines ng mensaheng nakapaloob ang kanilang eksaktong koordinasyon na nagsasaad na, "We are along the road parallel to 276.4. Our own artillery is dropping a barrage directly on us. For heaven's sake, stop that." Si Cher Ami na lang ang natitira nilang pag-asa upang makaligtas laban sa mga German at mula sa mga bombang pinapakawalan ng sarili nilang kasamahan. Matapang na sinuong at naiwasan ng kalapate ang nagliliparang bala mula sa mga German. Ngunit hindi nagtagal ay tinamaan ito sa dibdib at bumagsak sa lupa. Sa pagkakataong iyon, habang pinagmamasdan ng mga sundalo ang pagbagsak ng kalapate ay nanlumo at nawalan sila ng pag-asa. Subalit sa kabila ng pinsalang natamo ni Cher Ami ay bumangon pa rin ito at sinuong ulit ang himpapawid na may umuulang bala. Sa loob ng kalahating oras at 25 milyang layo ng nilipad nito ay nagtagumpay si Cher Ami na marating ang base ng mga Amerikano. Ito ay sa kabila ng matinding pinsalang tinamo nito sa katawan na bukod sa tama sa dibdib ay naputol ang kanang paa at nabulag ang isang mata nito. Pero dahil sa kadakilaan niya ay nalaman ng mga Amerikano ang koordinasyon ng kanilang mga kasamahan at naibaling sa ibang lokasyon ang patama ng bomba at dahil dito ay nagtagumpay ang mga Amerikano sa labanan sa lugar na iyon at nailigtas ang Lost Battalion na mayroong natira na lang na 194 na sundalo. Dahil sa malaking ambag sa sakripisyo ng kalapating si Cher Ami para mailigtas ang 77th Division ay pinarangalan siya ng Croix de Guerre, isa sa pinakamataas na pagkilala sa mga militar sa Pransya. Pagkatapos nito ay naibalik na siya sa United States sa pangangalaga ni Captain John Kearney. June 13, 1919 ay pumanaw na ito. Priniserba nila ang katawan ni Cher Ami na ngayon ay nakadisplay sa Smithsonian Museum of American History. Ito ay upang mapreserba din ang alaala ng kanyang mga kabayanihan at ipaalala sa bagong henerasyon na minsan may isang bayaning kalapati na dahil sa tapang at tatag nito ay nailigtas ang 194 na sundalo. Ito ang kwento ni Sergeant Stubby, isa sa naging bayani ng World War I at siyang tinaguriang the most decorated animal in military history. Si Stubby ay isang stray dog na nagmula sa Connecticut. Ang kanyang breed ay hindi ganun kalinaw na inilalarawan siya ng mga sinaunang news article ng Boston Terrier o kaya American Bull Terrier. Pagala-gala lang ito sa kalsada hanggang noong 1917 ay napadpad ito sa Yale University at nagsimulang makisalamuha sa mga sundalong nagsasanay doon. Kinagiliwan nila ito lalo na ni Private Robert Conroy na siyang nagpangalan ditong Stubby dahil sa itsura nitong may maliit at makapal na katawan. Naging paborito ito ng mga sundalong naroon at tinuruan pa nila ito ng iba't ibang tricks gaya ng pagtaas ng isang paa nito
hanggang sa natapos ng pagsasanay ng mga sundalong ito at kinailangan na nilang isabak sa gera sa France na ito'y nangangahulugang kailangan na nilang iwan si Stubby. Subalit dahil masyado nang napalapit si Private Conroy sa aso ay ipinuslit niya ito sa barkong sinasakyan nila. Hindi nagtagal ay nadiskubre ito ng kanilang commanding officer. Ngunit imbes na magalit ay namangha pa ito dahil tumugo ng aso sa pamamagitan ng pagsaludo, na dahil din sa pangyayaring iyon ay si Stubby ang ginawang official mascot ng 26th Yankee Division. Simula noon ay sinama na siya sa iba't ibang labanan, pero hindi siya basta lucky charm lang dahil naging napakalaking tulong ng kanyang matalas na pandinig upang i-alerto ang mga sundalo sa tunog ng basyo ng artillery bago pa man ito tumama. Siya din ang isa sa inaasahan sa paghahanap ng mga sugatang sundalo sa lugar ng pinaglalabanan. Ang kanyang pinakaunang injury sa labanan ay dahil sa gas exposure, na agad din naman siyang nagamot at gumaling. At ang injuring ito ay ang mas nagpatalas sa kanyang pangamoy, na mas naging sensitibo ito kahit sa maliliit na traces ng gas. At dahil sa pangamoy niyang ito ay nailigtas niya ang buong hukbo. Ito ay nang magkaroon ng gas tatak ng madaling araw, agad itong nadetect ni Stubby at tumakbo ito sa trench kung saan nakapwesto ang sundalo, na sa pamamagitan ng pagkahol at pagkagat ay agad na nagising ang sundalo at napatunog ang gas alarm. Subalit ang pinakatumatak na achievement ni Stubby ay nang mahuli niya ang isang German spy. Isang gabi, habang tahimik na inaalam ng German soldier ang pasikot-sikot na kuta ng mga Amerikano, ay hindi ito nakaligtas sa talas ng tenga at pangamoy ni Stubby. Sinubukan ng espiya na lansin ito, ngunit hindi siya umubra. Hinabol at nakagat ni Stubby sa paa kaya napatid ito at patuloy itong inatake hanggang dumating ang mga sundalong Amerikano. At dahil sa kadakilaan ng asong si Stubby ng gabing iyon ay napromote siya sa ranggong sarhento. Siya ang kauna-unahang aso na nakakuha ng ganitong ranggo sa United States Armed Forces. Dito na nagsimula siyang parangalan at bigyan ng iba't ibang medalya. Kalaunan ay muli siyang nagkaroon ng injury dahil naman ito sa shrapnel mula sa pagsabog ng granada. At nang gumaling ay binalik na siya sa Amerika, na dito ay muli ulit siyang nakatanggap ng iba't ibang parangal at pagkilala. Nagkaroon si Stubby ng mahabang buhay at namatay ito noong 1926 sa piling ng kanyang matalik na kaibigan na si Robert Conroy.